Dahil sa matatag na kakayahan ng Israel sa defense and security ay nais nitong tulungan ng Pilipinas sa cybersecurity kabilang ang capacity building at pagbabahagi ng impormasyon sa digital resilience at cyber defense, pati na rin ang agrikultura at teknolohiyang pangkalusugan. Nais din itong bubuo ng free trade agreement o walang taripa sa mga produkto ng Pilipinas at Israel. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, dumating sa bansa ang 4 na mga barkong pandigma ng mga Bombay, hindi magpa 5-6 kundi para magsagawa ng maritime cooperative activity kasama ang Navy ng Pilipinas na ayon pa sa mga analyst ay isa umano itong sinyales ng pagpapakita ng suporta sa Pilipinas dahil sa lumalawak na pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa mga matataas na taripa na ipinataw ni Trump sa iba't ibang mga bansa kabilang ang Pilipinas, ang Israel naman ay nagpahayag na nais nitong gumawa ng free trade agreement o zero tariff para sa Pilipinas at Israel. Sinabi ni Israeli Minister of Economy and Industry na si Nir Barkat na layunin nila ang zero tariff sa magkabilaang panig. Bagamat maaaring tumagal ang negosasyon, sinabi niya na ang pag-anunsyo sa isang potensyal na free trade agreement ay maaaring agad na mahikayat ang mga mamumuhunan ng Israel na isaalang-alang ang Pilipinas kabilang ang isang viable destination at bilang bahagi na mas malawak na diskarte nito upang palakihin ang mga pamumuhunan sa Pilipinas. Binanggit din ng Israel ang matatag na kakayahan nito sa pagtatanggol at seguridad kaya tutulungan din umano nito ang Pilipinas sa cybersecurity kabilang ang capacity building at pagbabahagi ng impormasyon sa digital resilience at cyber defense pati na rin ang agrikultura at teknolohiyang pangkalusugan. Bihasa kasi ang Israel pagdating sa mga cybersecurity at mga hacking dahil madalas nila itong ginagamit kapag naglulunsad ng opensiba sa mga kalaban nitong bansa tulad ng Iran. Sinabi rin ni Barkat na nararamdaman nila na ligtas umano sila sa Pilipinas kaya't ang mga Pilipino anya na dumarating sa Israel ay kanila umanong minamahal at iginagalang lalo't mayroong 30,000 na Pilipinong caregiver sa kanilang bansa dahil ang Pilipinas at Israel anya ay may malalim na pagmamahalan sa isa't isa na nagmula pa sa henerasyon kung saan noong 1938 ang Panguluan niya ng Pilipinas ay iniligtas ang nasa 1,500 Hudyo mula sa mga pang-aapi. At sa ibang balita naman, dumating na sa bansa ang 4 na warship ng mga Bombay, hindi para magpa 5-6 kundi para magsagawa ng magkasamang pagsasanay kasama ang Philippine Navy sa Subic, Zambales. On behalf of the Indian Navy, I express my gratitude to the state administration and the Philippines Navy for extending such a warm welcome to the Indian naval ships. Pero bago ang nakatakdang maritime cooperative activity ay nais ng India na magsagawa ng iba pang mga aktibidad na layong daw mapabuti ang interoperability at naval operations sa pagitan ng dalawang bansa. We look forward to engaging interactions during our stay at Manila. From both the navies, we'll engage in a wide range of professional interactions which will include subject matter expert exchanges, cross-deck visits, cultural visits, and collaborative community outreach programs. 4 na barko ng Indian Navy ang dumaong sa bansa, ang guided missile destroyer na INS Delhi na kargado ng BrahMos supersonic cruise missiles kung saan mayroon din ito ang Pilipinas. Kasama din ito ang 3 pa kabilang ang survey ship na INS Sandhayak, fleet tanker na INS Shakti at anti-submarine warfare corvette na INS Keltan. Ipinakita rin ng Indian Navy ang ilan sa mga kakayahan ng kanilang barko tulad ng maliliit na parang helicopter na ito na kaya umanong kilalanin ang mga nakapalibot na barko at nagsisilbi ring gabay para sa kanilang mga pag-atake. I-explain mo nga, Insan. It is used for both anti-ship as well as land attack. It has been tested for both versions. At that range, we'll just get a target blip. We will not come to know who is there.
he is the one through this aircraft who will tell us. Ayon naman sa mga analyst, ang presensya umano ng mga Indian warship ay isa umanong sinyales ng pagpapakita ng suporta sa Pilipinas dahil ang India ay nagbabahagi ng matagal ng hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ng China. Ang hangganan ng Sino-India ay nakakita ng panakanakang labanan sa loob ng mga dekada kabilang ang isang nakakamatay na sagupaan sa Galwan Valley sa kahabaan ng Lane of Actual Control noong 2020. Ang lumalawak na presensya ng China sa loob ng eksklusibong sunampang ekonomiya ng Pilipinas ay humantong sa mga konfrontasyon at nagdulak sa mga kaalyado ng Pilipinas na palilimin ang ugnayan sa Amerika at mga kasosyo sa rehiyon tulad ng Japan, Australia at India. Ang China ay hindi pa nagkomento sa mga nakaplanong pagsasanay ng India at Pilipinas, ngunit madalas na pinupuna ang Pilipinas sa mga katulad na pinagsamang pagsasanay sa mga kasosyo na tinatawag ng China na panghihimasok ng mga panlabas na kapangyarihan sa mga alitan sa pagitan ng mga magkakapitbahay. Ayaw na ayaw ng China na makisali ang ibang mga bansa sa mga isyu sa West Philippine Sea at sinasabi ng China na dapat Pilipinas lang daw at China ang mag-usap. Ayon sa China ay hindi umano nakakatulong ang ibang mga bansa kundi pinapalala lamang umano ang mga tensyon. Ang China at India ay parehong mga miyembro ng samahang BRICS, isang samahang pang-ekonomiya, ngunit pagdating sa mga depensa at mga isyu sa teritoryo ay hindi magkasundo ang dalawa.